Afternoon po sa ating lahat and welcome po sa ating Sunday service. Yan. So, before po tayo magpatuloy sa ating kanta, no, inanyayan ko po kayong tumayo. And today, no, it's a blessed day again and it's Sunday. Yan. So, hintayin natin silang makasettle, no? So, before we start sa ating pagkanta, no, may bibigay lang akong isang verse. Sabi dito sa 2 Thessalonians 3 verse 13, "As for the rest of you, dear brothers and sisters, never get tired of doing good." No? So, in this verse, na-realize ko nung pagkabasa ko nito, no, na kahit ang daming struggles, no, ang daming mga hindrances sa atin para, alam mo yon, para maging mapagod tayo sa gawain ng Lord. But we're here, nandito tayo ngayon sa harap ng Lord para patunayan sa Kanya, no, na hindi tayo masisway ng kaaway, no? And ngayon, araw na to, i-prove natin yan sa Panginoon. And ngayon, let's pray. Father God, we thank you, Lord, sa hapong ito, Lord God, na ibinigay niyo po sa amin, Lord, na muling magkasama po kami dito sa place na to. And today, Lord God, balutin niyo po kami ng iyong banal na presensya dito sa tahanan na to, Lord God, and mapuno ng joy, mapuno ng gladness, Lord God, and ma-avoid pa or ma-prevent muna yung mga hindrances, yung mga distractions, Lord God. And today, magpo-focus lang kami sa pagsisig ng presensya mo, Lord God. Maraming salamat po. Tinataas po namin to sa pangalan mo, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So come on, church, let's praise God. Laging laan, di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok na pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Niyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa kawalan ng pagpala mo'y laging laan, di matatakot sa paglanib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti. Pangangailangan, higit pa.
our hands. Come on. Sabihin natin sa Lord na ikaw lamang ngayong araw ang aming dadakilain. So come on. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya, biyaya mo sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Come on. Oh, 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 oh. Come on, church. We clap our hands to the Lord. Oh, grabe, no? Feel namin dito yung pag-aalab talaga, no? And today, sabi nga sa kantan to, no? Sabi ko nga rin kanina, no, na in doing good things, no, never get tired. And today, no, we will remain standing in front of God, and we will remain sa presensya ng Lord. Alam ko, no, marami dito, especially sa leaders, no, ako nakakaramdamin din ako ng, alam niyo yun, ng pagkahina ng spiritual. But alam niyo, isa lang din yung pinangahawakan ko is, alam ko na tutulungan ako ng Lord para makaahon doon sa alam mo yun, sa pagkabagsak, no? Alam ko na marami dito na napapagod. But today, gusto ko ma-realize, no, nyo na patuloy dapat tayong magstay or mag-remain doon sa presence ng Lord, no? Hindi doon sa mga makamundong bagay. Kasi alam mo natin, no, na matutulungan tayo ng Lord para mabalik yung fire na yun. Hindi natin makikita sa makamundong bagay yan, mga kapatid. Dapat kung tayo, willing tayo, no, na may balik yung spiritual, yung pag-aalab ng spiritual natin. Ngayon, gusto ma-realize natin, no, na hindi natin makikita sa worldly things yung mga bagay na magpapalakas ng spiritual natin. Sabi nga rin sa praise and worship kagabi, no, paano maayos yung relationship natin with God kung hindi tayo nagsisik ng presence sa Kanya, no? Hindi natin tayo nagsisik ng wisdom, no? And na-realize ko rin yun. Grabing impact sa akin kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-devotion. And today, no, we're here sa lilim ng Lord. Kahit ikaw bago ka pa lang, ngayon di-attach niya yung heart mo para manumbalik sa presence niya. So come on, church. Kung alam niyo tong song na to, sabihin niyo ako. And kantayin natin to ng buong puso, no? So come on.
Yes, Lord. Today, Lord God, we will remain in your presence, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord God, na maalis po yung mga distraction, mga hindrances, yung mga bitterness, Lord God, na sa aming puso, Lord God, na nagpapaheavy, Lord God, para maging hindrance or hindi magpatuloy sa'yo, Lord God. Today, Lord God, we will seek, Lord God, wisdom, Lord. I-bless niyo po yung mag-share, Lord God, ng aming word, Lord God. And sa bawat makikinig, Lord God, tuloy niyo po kaming ipuin yung heart namin, Lord, para i-apply po namin for our growth, Lord God, and ma-realize namin, Lord God, yung dapat gawin, Lord God, as a disciple, Lord God, as a leader, Lord God. And patuloy niyo po kaming i-bless, Lord God, sa araw na ito. At tinataas po namin ito, Lord God, gawain na ito sa pangalan mo, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay, sige po. Makapo na po tayo, no? Okay, so ngayon po, no, ano po tayo, no? Sige po, pwede po tayo maupo. Maupo na po tayo. Relax na po tayo dyan. Sige po, abang yung iba, dumarating pa lang, no? Welcome po sa ating spiritual home, mga kapatid, no? And as spiritual person, mga kapatid, no, we would like to share, no, meron lang po kami gustong i-share sa inyo, a story of consistency and victory in spiritual life, no? So ngayon po, no, may mag-share po sa atin about sa kanyang progress sa kanyang devotional life, no? So as a church po kasi, no, we are tayo po ay nagde-devotion po as a whole church, no? So lahat po tayo ay nagde-devotion po rito, no? Amen. No? So, and since 1 month, no? Parang 1 month na po tayong nagsimula po ng nag-devotion, no? Simula po noon, no? At hanggang ngayon po, we continuously, may mga ibang mga disciple po tayo, nag-i-struggle po sa kanilang mga devotions. Pero meron din po tayong mga disciples dito, no, sa COP na hindi naman po perfect, no, pero alam niyo po, nakikita po natin na nagsisikap. Amen? No? And gusto ko pong pakilala sa inyo, no? Sige po, si Macdice, i-share niya po yung kanyang testimony. So, Macdice, okay. So, pakilala mo muna yung sarili mo, kapatid. Ako nga po pala si Macdice Galbolingo, 144 leaders ni Kuya Brian Bernardo. Ay, Pastor Alan Bernardo. Ang cell leader ko po is si Kuya Brian. Okay, so, sige, Macdice, no, as a disciple, no, paano gumalaw, paano binago ka ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong devotion? Paano binago ni Lord sa pamamagitan ng devotion? Sa akin devotion. Unang-una po is sa tithes. Sa tithes po kasi, medyo nag-struggle po ako dati magbigay ng tithes para kay Lord. So, thanks to God at sa relationship na nangyari to Lord sa devotion, nagagawa ko na po mag-tithes. Sa akin po naman po cell group, ito po sa cell group, marami pong naging amazing things na nangyari dito sa akin. Hindi ko expected. Unang-una sa cell group po sa bahay. Una, stress na stress ako. Kala ko, anong mangyari? Kaya, paano pag na-reject tayo? Ayun. Una, kinonquer namin yung fear. Tuloy-tuloy na lang yung devotion. Ay, tuloy-tuloy lang yung cell group hanggang sa tuloy namin yung cell group at na-open na ito sa bahay. Sa akin naman, pati yung aking mga loved ones,
hindi man sila direktahan na sharean, pero naririnig nila yung word of God doon sa loob ng bahay. Sa akin naman pong social life, ang dati ko pong social life is emo, isolated, ayaw may pag-usap sa tao. Simpleng sample, magkatabi tayo sa isang lugar. Sabi natin, abutin mo tayo ng 5 oras, buong araw di tayo mag-uusap. Nahihirapan po ako makipag-social life. Dati na naging, dating loner, pero ngayon, joyful person na. And so, ang ganda nun, no? Alam mo, hindi lang masyado ma-expound ni Macdice kasi meron pa rin siyang kinoconquer sa kanyang public speaking. Pero alam niyo po, talagang hindi po talaga ganito to, no? Hindi po talaga ganyan yan. Ayaw talaga tumayo niyan dito, nahihiya, no? Tapos, hindi rin siya nag-give sa church, no? Pero alam niyo po, unexpectedly as a leader, no? Habang binabantayan ko po yung kanyang progress sa spiritual life niya, nung nag-start po kami na mag-devotion, alam niyo po, bigla na lang nagtatights yan, bigla na po nagbibigay, hindi ko po ine-encourage. Hindi ko po pinupush. No? Nagiging bukal sa kanya yon. Kasi siguro, I think, parang nare-realize mo rin no? No? Mike. Lifetime, po siya process. No? So talagang pero throughout the time, nare-realize mo rin na, kailangan ko talagang gawin to. True word of God dun. So, ibig sabihin, talagang iba yung natutulong talaga sa atin ng devotional life, mga kapatid. Lalo na sa ating spiritual maturity. No, alam niyo po, hindi po ito primary leader at hindi po madalas kasama ni pastor, no? Pero alam niyo po, babad lang po ito sa devotion. Amen. No, babad lang po 'yan sa devotion, no? And yun nga po, no, nakapag-open na siya ng cell group niya, no? Soon and soon, no? Parang magiging mangyayari diyan, siya na mag-handle ng cell. No? Kasi katulad kahapon, binigla ko siya, sabi ko sa kanya, last week sinabi ko sa kanya, bro, ako mag-share ngayon pero next week, ikaw mag-share sa cell group. No? So, mag-ready ka ng mo. Nung nakapag-share siya, nagulat ako. Nakapag-share siya ng kanyang devotion. At the same time, meron siyang may life experiences na sinishare mo. No, siguro before nung hindi ka nagde-devotion, no, before nung anong ginawa mo, no, nung alam ko sigurado may mga struggles ka, no, nag-i-struggle ka rin, no, nung umpisa, no. So ano yung mga ginawa mo, matitip mo sa kanila, no, para marating nila. Nasaan ka na ba ngayon? Nasaan ka na ngayon sa devotion mo? Around Exodus siya. Namuta ko yung Exodus chapter 11 verse 12. So Exodus chapter 11 verse 12. So andun na po siya, no? So yung iba ako po, nasa Genesis pa lang. Matatapos pa lang po ako ng Genesis Siya po yung pinaka-ahead sa atin pong lahat. No? Bukod kay Pastor, siya po yung ahead sa devotion. No? Nasa Exodus po siya. So imagine po, isa pong 144 leader, no, ay consistently doing disciplinary, no, with discipline, ginagawa po ang devotional life. So, give us a tip, no? Bigyan mo kami ng tip, paano mo ginawa yon, no? At alam ko, may mga struggles ka, paano mo in-overcome yung mga struggles mo? Sa struggles naman po sa devotion, at first po, natatakot po ako kasi naku po, gagawin na ng church yung devotion, tas ako, tatamaran ko pa. So, nag-encourage ako sarili ko. In-encourage sarili ko. Nag-pray ako na matulungan ako ni Lord sa devotion. Una-una sa lahat is yung first day is yung Monday, kasi Sunday skip ko Yung Monday, wala akong gamit, naghahanap ako ng gamit. Sabi ko, ba't wala akong gamit? So, gumawa ko ng paraan para makapag-devotion ako. Tapos, since na-realize ko itong lifetime process ko sa pagde-devotion, napapansin ko ang daming distraction. So, gumawa ko ng strategy para magawa ko yung devotion ko. Since umaga, busy ako, so kailangan ko mag-stay
nagising tuwing gabi. So, pagkatulog na lahat ng pamilya ko, tapos ako na lang mag-isa, saka ako magde-devotion para walang magiging distraction sa akin. Tapos lastly po is yung cellphone, kalaban nyo rin po. Kailangan nyo po i-cut off yung time nyo sa cellphone at i-manage yung time. Okay, so talagang may experience talaga siya, no? Totoo, no? Ako rin po, no, personally, talagang kalaban talaga ang cellphone. No, lalo pa yung mga nagde-devotion sa cellphone, no? I think sa nagde-devotion, sa hard copy o sa cellphone din nagde-devotion? Hard copy po. Hard copy, o kita mo? So that's how he overcomes, no? Yung kanilang limitations and boundaries sa devotion, sa devotional life niya, no? So, paano? Nagano siya, kung struggle niya sa cellphone, sa hard copy siya nagde-devotion. So, para ma-eliminate niya yung distraction sa loob ng sa cellphone, no? So, mga kapatid, no, gawin nating encouragement 'yan, no? At gawin nating inspiration yung nangyayari kay Macdice, no? Alam niyo po kung nangyari sa kanya, no, posible pong mangyari sa atin, no? At alam ko po na mas mahusay pa po kayo sa amin. Amen. Di ba? Mas mahusay pa po kayo dyan. Madisiplina, matyaga lang to. No? Pero, alam niyo po, no, alam ko po na mas mahusay pa kayo sa amin. So, tiyagain lang po natin talaga yung devotion natin. No? So, Macdice, no? Siguro, ano na lang masasabi mo sa kanila, or may encourage mo sila na doon sa mga nanghihina at nag-i-struggle mag-devotion. Ano masasabi mo sa kanila? Sa mga nanghihira sa devotion, ito. Sa itong mga verse na to, dito ako na-in-love sa devotion. Sigurado may in-love din kayo pag nahanap nyo yung word nyo para dun sa devotion. Ito pa yung word na yan. Wait lang. And the Lord saw that Leah was hated. He opened her womb, but Rachel was barren. Ito yung time na mahal ni Jacob si Rachel kesa kay Leah. Pero, and God remember Rachel. And God heard... Mali. Ito yung unang verse na, yung unang verse na sinabi ko is Genesis chapter 29, verse 31. King James Version. Sa pangalawang verse naman po, and God remember Rachel. And God hearkened to her and opened her womb. Genesis 30 verse 22. Nagpa-realize po sa akin dito na fair si Lord, pata siya, God is just fair and love, and He cares. Ay po yung nagpa-inlove sa akin. So, yan. So, palakpakan po natin si Macdice, no? Palakpakan po natin si Macdice. So, maraming salamat po, no? So, okay. Sige, so, this time po, no, we want to encourage you, no, na tuloy-tuloy pa rin po ating mga devotion, no. So, kung hindi pa po kayo nagde-devotion at or hindi nyo po alam paano mag-devotion o wala po kayong format or guidelines paano mag-devotion, mga kapatid, or you have forgotten paano mag-devotion, paano magsisimula, saan magsisimula, no. I suggest, no, na go with your cell group leaders or yung mga nag-invite po sa inyo dito or kay pastor, kay pastora, no, sa amin, no, so that maturuan po namin kayo mag-devotion. At the same time, lumago po kayo sa inyong spiritual life, no? So hindi ko na po patatagalin, no? We will go to our main event, no? So i-ready na po natin yung ating notebook, ballpen, no? Ang ating heart, no? Ang ating tenga upang makinig sa salita ng Diyos. Wala na munang tatayo, wala munang lalabas, no? At makinig po tayo sa salita ng Diyos, no? So let's all welcome and give a round of applause to Pastor Alan Bernardo. Amen. It's nice to hear na may mga leaders po natin itinuturuan ho talaga natin ng lifestyle. So mahalaga po yan. Dito sa church,
When we talk about worship, it is not just about singing, but it's a lifestyle. Yung pong pagbabasa ng salita ng Diyos, worship po yan. Lifestyle po yung pinapasok natin. Kaya mahalaga yung ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Amen. So, maganda pong development yan. Inside our cell, yung pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay naroon talaga. Biliin mo anong pwedeng gawin sa buhay ho natin when we have the Word of God. Amen. Sa sola scriptura yan. Okay? So, today, tayo po ay patuloy sa series na pinag-aaralan ho natin, Solid as a Rock. This is part 6 ng pag-aaral ho natin sa 1 Peter, series sa 1 Peter. So, meron po ba ritong nag-aaral? Ayan. Taasan kami ng nag-aaral. Mga nagtatrabaho. Ayan. Alam niyo po ba na malaking parte ng buhay nyo, ilinalaan nyo po sa yung tinatawag na marketplace, sa workplace. In fact, sa pagka tayo, halimbawa, bata pa lang ho tayo, 8 hours ng panahon ho natin, ginugoogle ho natin yan sa pag-aaral. So, a quarter of your life will be spended in your studies. And when you are adult, another quarter of your life ay i-google nyo naman sa workplace nyo. So imagine, itong workplace na ito, o yung tinatawag na marketplace sa mga kabataan, school place, kung yan hindi nyo alam kung paano gugulin ang oras nyo, pwedeng maging doorway ho yan upang mag-fail po tayo sa ating buhay at pananampalataya. Kaya itong pag-aaralan ho natin, Solid as a Rock in our workplace and worship. So paano yung workplace ho natin magiging lugar ng pagsamba? Usually, ang tawag po natin dyan, secular. Nag-aaral ka sa secular. Nagtatrabaho ka, secular. At paano ho natin yung pananampalataya ho natin, yung pagsamba ho natin, ay lifestyle, parte ng buhay natin at pananampalataya. Parang, pastor, parang ang hirap gawin yan. Okay? Pero alam niya, dito sa vision, natutunan na ho natin gawin yan mula sa pastor, sa mga primary leaders, at sa mga 144 leaders. Ipapractice na po talaga natin yan. Buhay at pananampalataya. We call it, ang tawag ho natin dyan, yung may term tayo sa vision yan no? I forgot. But pine-penetrate po natin yung marketplace, no? Tignan niyo ho pag tinignan niyo ho yung political landscape po natin ng Pilipinas, resulta po yan ng workplace ho natin. Kaya maraming mga corrupt and crook politicians is because those are the people that is being brought up inside our community. Kaya mahalaga yung ating pananampalataya, yung ating worship, nagpe-penetrate sa workplace po natin. Kaya sabi ko nga dito, rock solid. Dapat solido ho tayo sa work and worship. Pag hindi ho natin alam, galawan ho yan,
pwede ho tayong mag-fail miserably at ihiwalay natin yung pananampalataya natin sa ating workplace. Okay? So, let's read muna yung scripture ho natin ngayon upang mag-guide po tayo, okay? Pwede ba tayong lahat ay tumayo? 1 Peter chapter 2, 18 to 25. Okay? 1 Peter chapter 2, verse 18 to 25. So babasahin ko sa version ng Ang Salita ng Diyos. Habang sinusundan nyo, if you have your Bible, open it to 1 Peter chapter 2, 18 to 25, at yung translation nito ay Ang Salita ng Diyos. Okay? Mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan dahil sa mga nais ninyong sundin ang kalooban niya. Pero kung parusahan kayo dahil sa ginawa ninyong masama, wala ring kabuluhan kahit tiisin niyo ito. Ngunit kung pinaparusahan kayo, kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. Verse 21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Verse 23, ininsulto siya pero hindi siya gumaganti ng insulto. Pinihirapan siya pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan natin ang buhay na makasalanan at namuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Verse 25, para tayo mga tupang niligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo, Panginoon. Lord, dalangin ho namin sa umagang ito, nagkaroon ho kami ng tamang pananaw sa workplace and our worship, Panginoon. Paano ho namin ikinakonquer ang aming mga trabaho, ang aming mga campus, ang aming marketplace. And we pray, O Lord, that through your word, Panginoon, lalo ho mapagpatibay nito, Panginoon, ang aming pagsamba, even in our jobs or workplace, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, at gawin mo makabuluhan ang mga oras na ito na igugugol po namin, Panginoon. Kami po ay napagpala na sa pagbasa ng iyong salita. Pagpalain mo pa kami further as we look deeper in your word. We thank you, O Lord, Holy Spirit. We ask that you would give us an understanding to your word today. In Jesus' name, amen and amen. So sige po, makakaupo na po tayo. Again, ulitin ko, no? When isa sa china-champion ng kaaway sa atin ay yung spirituality at yung paggawa natin pinaghihiwalay. Kung may gagawin ng kaaway sa atin, i-confuse po tayo, i-deceive po tayo, when we are working, dapat hiwalay ang spiritual.
ganyan po nagsisimula sa mga campuses po natin. Pag tinignan niyo ho yung mga campuses po natin, bawal yung mga religious activity, bawal magbasa ng Bible. Pwede na magbasa ng Bible pag nasa kulungan ka. Ganyan po yun. Pero pag sa campus, ay bawal ho yung mga spiritual na bagay. Bawal ang relihiyon. Bawal ho sumamba. Okay? Napapansin niyo po ba yun? And even also in our marketplace, in school, in marketplace, hindi pa pwede yung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, maghahayag ka ng Word of God, magpe-pray ka. Sa Amerika, binabawal na po yan. Huhulihin ka nga pag nanalangin ka eh. And you see, we as the people of God should be rock solid in our work and worship. E paano natin gagawin yan? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos when it regards to our workplace and in our marketplace and also our worship? Paano tayo maging solido pagdating sa ating pagsamba? Ang pagsamba ba nakasalalay lang sa pag-aawit? Okay? So tignan natin yan. As a Christian, we need to have a rock solid in our work. So number 1, sabi rito na we need to work hard and work well. Paano po ito? Kasi sabi dito sa verse 18, mga alipin, sundin ninyo ang nang may takot sa Diyos, ang mga amo ninyo, hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. So, let's go to context. Ang context ho nito, tandaan ho natin, may slavery sa panahon ni the first century church, 64 AD o 100 AD. 6 million are slave at this time upon this writing. So, hindi ho katulad ng panahon ho natin na meron ho tayong mga tinatawag na malayang pangangalakal. Sa panahon, people are treated as slave and they are property. At nung sinabi ito, nung verse 18, sundin niyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Slave po yung tinutukoy doon. Amo ninyo. Hindi lang ang mababait. So merong may alipin na mababait yung amo niya at meron hong malulupit. Ginamit ho yung word ditong alipin, oikos, yung mga alipin sa bahay. Kaya makita niyo po, dito ho, meron tayo sa vocabulary natin alipin mamamahay, alipin sa gigilid, di ba? Tama ba, Marie? No? Aliping mamamahay. Ibig sabihin, alipin sa bahay ho yun. So, makita ho natin, basta ikaw, hardinero, naglalaba, ang mga alipin ho ang tawag ho dyan. And usually, may mga amo na malulupit, pinaparusahan, they treat people as property. Actually, dun panahon nito, nung writing na to, basta slave ka, property ka. Pati anak mo, property ka. Kahit anong gawin niya sa'yo, magagawa niya. Kaya makita ho natin that in Roman times, 6 million people are slave and they consider them as property. So sa panahon natin, makikita natin na may similarity. Kasi tignan niyo ho, nabasa ko lang ho na memes. Sabi, pag hindi ka kumikita ng 30K monthly,
hindi ka tao. Nabasa ko lang sa FB yun eh. Pag hindi ka daw kumikita ng 30K monthly, hindi ka tao. Totoo ba yun? Kasi sa taas ng bilihin eh. No? Pambayad mo na ng ilaw, kuryente, bahay pa. O, paano pa pag nag-internet ka, di wala na. Kaya, hindi tao pagka ikaw ay wala pang 30K monthly ang kita mo. Ewan ko kung sino nakaka-relate. So makita ho natin, when we look this verse, nakikita natin, we as Christian, sinasabi ni Pedro rito na we need to work hard and work well. Our work is second to our priority in our life. Tignan nyo, sino nagtatrabaho rito ng 8 hours a day? Sa mga kabataan, nag-aaral kayo 8 hours. Salamat kayo, may blended learning kayo. Pero karaniwan ho yan, 8 oras ng buhay ho natin, iginugugol natin, ang priority natin ay ating pag-aaral at ang work natin. So makita ho natin, na parte na ng buhay ho natin yan. Kung isi-separate mo ang pananampalataya sa work mo, paano na yun? So, we are commended by the Word of God to work hard and work well. May alipin, sa ano ho natin, sa status ho natin ngayon, may tinatawag ho tayong labor force. No? Laborer. May mga amo na malupit. Pagtatrabahuhin ka, mag-isa, usong-usong ngayon yan eh. Makita nyo, may isang tindahan, isa lang ang tao, lahat gagawin niya, and then, makita mo, overwork yung tao, pagkatapos, underpaid. Ako sinisikap ko, na meron rin kaming maliit na tindahan, maliit na negosyo na tinutulungan ko yung mga tao ko. As much as possible, ako na yung tatakbo lahat ng mga pangangailangan yan. Kasi nakikita ko, mahirap talaga magtinda, no? Lalo na maraming tao, sasabi namin, mag-chat ka lang sa GC ng help pag kailangan ng tulong. Kasi kailangan makapag-serve ka eh. Kailangan kumita yung tindahan, no? In the part of the employer, dapat mabayaran mo yung rental, yung needs. Sabi ko, sumasapat. Sabi ko, kung mas malaki pa yung kinikita ng ng employee ko eh, kaysa sa kinikita ko eh. Pero ganun pa man, ganun ang negosyo eh. Di ba, Jenny? Maaari, ikaw na lang nga yung workforce eh. Ikaw na yung may-ari, ikaw na yung tindera, ikaw lahat eh, di ba? Sa hirap, no? Lalo na kung meron kang tao, you need to really tulungan yung tao mo. Pinag-uusapan ho rito, yung mga labor force ho natin, there are mabuting tawag dito, employer at masamang employer. Ewan ko kung si Brian nagtrabaho yan ng IT dun sa talagang sabi ko that na-stress ako masyado, gusto ko nang mag-resign. Bumababa yung pagkatao ko. Kada sinisigawan ako ng employer ko, talagang nakakababa eh. Tapos may mga time na parang pag nagsasalita siya, natatakot na ako dahil sinisigawan ako. Pero alam niyo, ano sabi ng salita ng Diyos? No? Tignan niyo, sabi, life is a mix of good and bad, use both as an opportunity. So, ito yung dapat gawin natin inside the workplace. Granted na yan, may mabuti at may masamang employer. Sana ho tayo
mga nagninegosyo tayo, mabuti ho tayo dun sa mga nasasakupan natin. Ha? Kaya ako, nung nagninegosyo si na Brian, pag nakakasira yung mga employee nila, ay, babayaran mo yan, ganito, ganyan. Di, sabi ko, huwag mo yan pabayaran. Maliit lang kinikita ng mga yan. Huwag nyo nang pababayaran. Yung mga sobra-sobrang oras at hiningi ng employee nyo, bigay nyo na. Diba? Huwag nyo nang tipirin kasi ano yan, isang kahig, isang tuka, yung mga yan. Mahirap talaga ang buhay. So ano sabi ng Biblia, no? Na verse 19 and 20, sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiisin niyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya. So, if we are in an employee side at tayo po yung naargabyado, may blessing ka. Amen? May blessing ka. Pero, kung parusahan kayo dahil sa ginawa ninyong masama, waraling kabuluhan niyo. Kahit tiisin ninyo ito, ngunit kung pinaparusahan kayo, kahit mabutang ginagawa nyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. So, meron palang blessing kapag tayo ay inaargabyado. Kasi alam niyo po, napakahirap humanap ng trabaho. Kaya nga ako, gusto naming buksan sa church yung tinatawag na home office. Ang goal ng home office ay talagang gawin yung negosyo dito sa loob ng church. At ang church ang magbigay ng employee, sa mga tao ng trabaho. Kasi sigurado ako, pag tiga-church ka, mabuti kang employer. Amen po ba? Makatao kang employer. Natatandaan ko pa, ako dati, ako aminado ako, may pagkaano ako eh. Wala akong, way back no, nung wala pang Vision, meron akong negosyo sa Robinson, Manila. Meron akong mga tao na alam ko, napapasahod ko naman sila daily. No? At mataas ang pinapasahod ko sa kanila. Kaya lang, may mga tao ka na may mga pangangailangan personal. Hindi ako mahilig sa, basta binigay ko sahod mo, bahala ka sa pangangailangan mong personal. Pag lumapit sa akin yan, uutang, ganito, ganyan, wala akong mapapahiram sa'yo. No? Kulang akong sensitivity when it regards to sa mga employee ko. Pero ngayon, alam niyo, tinuturuan ko sila sa health, tinuturuan ko sila sa pera, kasi alam niyo, yung pangungutang, hindi naman ho solusyon yan para gumaang ang buhay ho natin. Dapat, pati sa kalusugan, ako naranasan ko hong bumuti yung aking kalusugan. So, ang susi ho talaga, magtrabaho tayo, tapos malusog ho tayo in our workplace. At marunong rin ho tayong humandle ng pera. Amen. Kaya ako tinuturuan ko sa dalawang area na yan, tinuturuan ko yung employee ko na maging mahusay. Halimbawa, may employee ako, tapos nanganak siya. So, sabi ko, mag-breastfeed ka. Makakabuti sa'yo sa kasabata. So, may time ka lang napapasok, hindi ka pwede mag-full time. So, ganun yung ginagawa ho namin. At least nakakatulong kami sa mga pangangailangan ng mga tao. But, life is a mix of good and bad. Use both as an opportunity. Kung tayo, empleyado at algabyado tayo, dapat matuto ka magtiis. Yan sabi ng Bible. Mag-endure ka. Paano naman kung ang sinasabi ng Biblia, ikaw naman yung nagnanakaw? Halimbawa, paano ako nagnanakaw, Pastor? Sick leave. Sick leave. Sino yung may sick leave? Pagkatapos sabi, may sakit. Wala naman sakit. Nagsisick leave. Di ba? O kaya, madalas kumuha ng tape saka mga passenger, mga typewriting do sa
sa office niya. O kaya pagka gumagamit ng mga kuryente do sa bulagsak. Ay, hayaan mo yan, nagbabayad naman yan yung company. So you see, there are two areas as an employee, kailangan maging, we should do good as an opportunity to our employee. Kung ikaw naman employer, dapat maging mahusay ka ring employer. Amen po ba? So kasi dito makita ho natin, dapat gamitin ho natin yung workplace ho natin as a platform for testimony. Amen po ba? Dapat alam po natin gamitin yon. For example, teacher ka. Gamitin mo yon as a platform where you have a testimony na magaling, mahusay ka. Alam ko, mahirap maging teacher. Ang daming binibigay sa iyo, ganito, ganyan, na-stress ka na sa estudyante. Pero ganun pa man, use your workplace as a platform for testimony. Amen po ba? Bad employer, serve good. Kahit ang employer mo, hindi maganda yung ginagawa, mag-serve ka pa rin ng mabuti. Kasi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos how we should affect our workplace. Amen po ba? Mamaya, i-turn ko to sa worship Paano ho tayo mag-worship inside our workplace? Pero gusto kong ma-establish muna sa iyo na itong workplace, estudyante, nag-aaral ka, school, gawin yung lugar as a testimony for your faith. Si Dave, working student. Usually, nahihirapan siya. Sabi ko, tiisin mo yan. Mahirap talagang pasalamat ka nga. Merong ganyang school, tinatanggap ka. Kahit magtatrabaho ka lang doon. Magkano ang tuition. Pero ganun pa man, I train my children to work hard. Kasi ako po personally, nagtrabaho ako para pag-aralin yung sarili ko. Nung panahon ho namin, ang high school, grabe ho, makagraduate ka lang ng high school, walang free education. Mapalad kayo ngayon. Meron hong free education sa college. Ang gagawin nyo na lang, mag-focus mag-aral. No? Huwag mo na mag-asawa. Make the best opportunity you have. Kaya tinignan natin yung gobyerno ho natin. Mabuti ang gobyerno ho natin. Libreng education, libre ho yung healthcare pa ho natin as of now. Kaya mag-focus lang po tayo, gagraduate, gaganda ang buhay. But we need to look this as a platform for us, for our testimony. Amen po ba? Kasi sa buhay, tanggapin na natin, meron talagang masama, may mabuti. Pero masama yan, dapat matuto tayong magtiis. Mabuti yan, gamitin rin ho natin para makapag-serve po tayo. Amen po ba? Okay? Okay, another is, don't just show up, but grow up. Dito makita ho natin, sabi rito, verse 21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. So dito makikita ho natin, kalooban ng Diyos na maging matibay po ang bawat isa sa atin. Usually, gusto ho natin lagi, ang katawan ho kasi natin, gusto laging nagpapahinga, nagbubulakbol, di ba? Nagre-relax.
Maganda mag-relax pagka nagtrabaho ka. Pero kung puro relax na lang ginagawa mo, hindi maganda yon. Boredom ang tawag ron. So, tignan nyo to, no? Sabi dito, dapat gagamitin natin itong workplace natin, show up and grow up. Dahil sa pananampalataya natin, tayo ay talagang susubukin ng ating mga workplace. There is good, there is bad. Ewan ko kasi Marvin, sa workplace nyo, merong palakasan system no? Parang ako nagpe-perform ng ganito pero bakit ito tamad to? Pero gumagawa pa ng kalokohan, hindi natatanggal. Ako, Kristiyano rito, ginagawa ko na mabuti. Walang promotion. Yung pa rin sahod ko. Pagkatapos, ikaw pa yung laging napapagalitan. Sa'yo pa lahat ng overtime. Minsan mga overtime, tapos wala pang pay. So, kita natin, that is a platform for you to show up and grow up. Negatibo, endure it. Grow up. Positibo, make it a place as a platform for you to testify how good God is sa buhay mo. Sa kalooban ng Diyos yan para maging matibay po tayo. Okay? So my job is not just to satisfy me, but to shape me. Ulitin ko yan Our job is not just to satisfy me, but to shape me. Sa Tagalog, ang ating trabaho, ang ating marketplace or school, pag-aaral ho natin, hindi yan nandyan para hubugin lang kayo, makinabang ka, kung hindi para ikaw ay mag-perform. I-shape ka. So gamitin ho natin yan para tayo ay mag-grow at mag-mature. Use workplace for God to shape you. Kaya sabi ko kay Brian noon, endure it. May matututunan ka sa boss mo. Kaya lang sabi niya, grabe na yung stress, Dad No? Sa sumunod na work niya naman, hayahay siya. Sabi ko sa kanya, find ways to grow up. Kasi dalawa lang ang employment. Either mataas ang sahod mo, madali trabaho, or mababa ang sahod mo, pero may matututunan ka. Saan ang gusto mo? Ako, mas gusto ko both. Mataas na sahod, may matututunan pa ako. Pero usually, hindi ganun Mababa sahod, may matututunan ka. Mataas sahod, wala kang matututunan. So, gamitin ho natin yan, mga kapatid, para you don't just show up, but grow up. Amen po ba? Now, let's go to the worship side. Kanina sabi, number 1 is rock solid in our work. Number 2 is rock solid in our worship. Di ba sinasabi ko kanina, minamaster ni Satan, ihiwalay ang spirituality, pananampalataya natin pagdating sa workplace. And even in our system, in our government, nakikita po natin yan. Yung pananampalataya mo, hindi mo pwedeng i-show, ipakita. So, paano ba natin gawing rock solid in our worship? Pag tinasabi ho natin worship, worship is not just about singing, but there is more about singing in worship. In fact, in Romans chapter 12, verse 1, ano sabi? Dear brothers and sisters, I plead with you, to give your bodies to God because of all He has done for you.
Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. So makita ho natin, yung worship is not contained in music, singing. Worship can also be our sacrifices. Amen. Romans chapter 12 verse 1. Worship can also be a lifestyle inside our home, inside our workplace, inside the church. Kaya nga, even inside the church, pwedeng hindi ka na nagwo-worship, pwedeng yung pagpunta mo rito, hindi na pagsamba. Kung ang pagpunta mo sa church ay para masatisfy lang, nasabi lang na ikaw nag-church, ikaw ay gumagana, pumupunta ka, at uupo ka dyan 2 oras, magbibigay ka ng ikapo mo, pagkatapos aalis ka na. Nagwo-worship ka ba talaga? Tell me. O you become a religion. O nagmi-maintain ka na lang ng pananampalataya mo. Kaya even inside the church, you can be attending church and yet you are not worshiping. Kasi ang worship, lifestyle according to Romans chapter 12 verse 1. Ito ay spiritual na pagsamba. Spiritual act of worship. So pwede rin sa marketplace, pwede tayong mag-worship. Pag pinagbubuti mo ang trabaho mo, ginagawa mo yun sa Panginoon, ang mindset mo, i-promote mo yung manager mo, i-promote mo yung boss mo dahil sa husay at galing mo. Mapapansin at mapapansin rin nila yung husay at galing mo. Amen? Kaya nga sabi ko, may blessing ho sa nagtitiis eh. May blessing ho sa mga nagsisikripisyo. Kanina sabi po rito. Because worship is a lifestyle. Sa bahay, mga kabataan, sino rito yung tumutulong kayo sa mga magulang nyo? Alam nyo ba, sa loob ng tahanan, pag tumutulong kayo kay nanay, tatay, pagsamba na yon. Maghuhugas ka ng pinggan, naglalaba ka, naglilinis ka ng bahay, nagko-contribute ka. Ako, tinutuloan ko sa mga anak ko. O gagamit ka ng internet, libre. Wala nang libre ngayon, Brad. So, nag-aambag ho sa internet yan. O, gagamit ka ng tubig, libre. Wala nang libre. Sabi ko, 55 na ako. Ayokong tumanda, magmukhang matanda, tulungan niyo ako. Although, I'm giving them small responsibility. Kasi mga nagka-college na eh. Kumikita na eh. And inside our house, I teach them how to live. Sabihin ng anak ko, si Joshua, may binabayaran pa akong motor sa'yo. Meron din akong, yung motor, mini-maintenance ko pa. Magkano lang natitira sa akin, Dad? Ganun talaga. Para alam mo na, pag ikaw, may buhay ka na, may magpapamilya ka na, alam mo na kung ano mabuhay. Responsibility gives you maturity. Amen. Amen po ba? Sino ganun magturo sa mga anak? No? Kasi ako ganun ako magturo eh. Even inside the church, tinuturoan ko sila mahalin niyo yung vision. Learn to give, to tithe, to sacrifice, because that is for you. Kaya makita nyo, in all of this, makikita nyo, meron ho talagang pagsamba inside our household, inside our workplace, inside our church. Eh maraming church ho ngayon, totoo lang, maintenance church. Wala na ho tunay na pagsamba kasi hindi na lifestyle. And I hate to say this, ayokong maging ganon ang COP.
balang araw, nagmi-maintain na lang ho tayo ng ating church. No? Ako, challenge ko sa mga leaders na dapat next year, hindi na ako nagpipreach sa ng heaven sa hell, ha? Next year, dapat naka-aircon na ho tayo. Parang ayaw nyo ng aircon, ha? Hello, gusto nyo ba ng heaven sa hell? Tuloy natin ito. Di ba? Malapit na dumating sa Lord. Heaven sa hell pa rin ang church, eh. Kailan kaya ako magpipreach na may aircon? Di ba? Iba, tambay tayo sa church, malamig doon. Yeah. Gusto natin ng big facility pero walang aircon. O malaki nga facility mo, wala namang aircon. So challenge natin yung mga sarili natin, church. Amen? Sumamba tayo, tapos mag-invite tayo. Pag nag-invite kayo, doon tayo. Sa church namin, may aircon. Amen po ba? Eh kasi nga, kung ang pagsamba ho natin is a lifestyle, gusto natin best. Amen? So, tignan natin, like Jesus, tignan nyo ha, si Jesus, he lived with endurance. Sabi sa verse 21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Endurance. Church is not about running 100 meter. Church is a marathon. Faith is about a marathon, mahabang takbuhin. Are you listening? Marami nga tayo, pero ang dami namang aalis. Diba? Okay na yung konti, pero endurance, tumatagal. Diba? Motolite, tumatagal. So, si Jesus kasi, live with endurance. Makita ho natin, no, na ang halimbawa niya na tutularan ho natin, he is a great model and example when it regards to endurance. Ang kaligtasan, plinano ng Ama, isinakatuparan ng Anak, at pinatupad ng banal na Espiritu. So usually, hindi ho madaling magligtas. That is the great need of humanity. We need a Savior. And Jesus endured the cross. That's why we enjoy a life free from sin. Because Jesus endured the cross. Another is, like Jesus, forged vengeance. Tignan niyo, sabi sa verse 22 and 23, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man, ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. You see, Jesus can order 72 legions of angels and stop everything that was happening. 72 legion of angel. Pwede niyang iutos yun. Pero kahit ininsulto siya, nagpigil siya. Ano sabi ni Jesus? When he was at the cross, sabi, forgive them. Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Imbis na maghiganti si Jesus, nagpatawad. Kaya nga sabi, like Jesus, he forged vengeance.
may panahon sa lahat ng paghuhukom sa tao. Pero ito ngayon, alam niyo, namumuhay ho tayo, panahon ho ng biyaya ng Diyos, panahon ho ng pagpapatawad. Habang masusumpungan niyo si Kristo, masumpungan niyo na siya. Kasi there will be a time of reckoning. May panahon na hindi na ho kayo makakatawag kay Hesus Kristo. At kailan yung panahon na yun? Kamatayan. Meron bang alam dito kung kailan siya mamamatay? Hebrews 9:17. Hebrews 9:27. A man is destined to die once, and after that is judgment. Oh. Habang may buhay ka ngayon, tumawag ka kay Jesus. Kasi pag hindi mo siya tinawag ngayon, hindi mo ilinagay sa kanya ang pananampalataya mo, judgment will come to you. So, habang may panahon, bata ka pa, bigay mo buhay sa kanya, maglingkod ka kay Lord. Amen po ba? Okay, another, like Jesus, rest in confidence. Sabi dito, pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. So, makita ho natin dito no, na talagang Jesus rests in confidence with God. Kung gano'n si Jesus, kayo ba marami ho kayong mga bagay na wino-worry nyo sa buhay nyo? Minsan marami ho tayong mga alalahanin. Bigay ho natin yung confidence sa Panginoon, future ng ating mga anak, mga magulang. I-rest nyo yung confidence nyo sa Diyos. Siya nakakakita ng future. Ba't ko, ang trabaho ko as a parent, i-disciple ko yung aking mga anak, hubugin ko sila sa pananampalataya, kung ano man mangyayari, hindi ko naabot yun. I can rest my confidence in God. Amen. Yung aking apo, yan, si Hannah, si Elisha, hindi ko na makikita yung susunod na generation. Kasi third generation na yan . Kung loobin ni Lord, makita ko yung susunod na henerasyon pa nila, maakay ko pa sila. I can only rest my confidence in God. Sa church, bigyan pa ako ng Lord ng 10, 20 years. As a pastor here, may papalit na ho sa akin . 5 years from now, I'll be coming senior. Dapat ready na yung mga primary to be confident leaders inside the church. May 5 taon pa ako. Hubugin yung mga primary leaders. Amen. Like Jesus lived with extravagance. Sabi rito, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Ibig sabihin ito, extravagance, maging malaya po tayo. Mabuhay ho tayo ng may kalayaan, mabuhay ho tayo ng may ng matuwid sa Diyos dahil inako niya ang ating mga kasalanan. Biruin mo yung buhay mo, pagka pinagkatiwala mo ang buhay mo kay Jesus, your past sins, your present sin, and your future sin are already taken by God. Hallelujah. Diba? Yung nakaraan mo, papatawarin niya. Yung ngayon, mga struggle mo, binayaran niya. Sa muling pagkabuhay,
ng mga banal. Bibigyan ka niya ng bagong katawan. Bibigyan ka niya ng langit. Bigyan mo, grabing assurance na po yan. Dapat maging extravagance po tayo when we talk about our life. So mabuhay tayo like Jesus with extravagance. And lastly, like Jesus, display patience. Usually, ito yung kulang ho natin. Sabi dito, para tayong mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Like Jesus, display patience. Marami sa mga decision making ho natin. Outcome, kasi wala tayong patience. Hindi ho tayo marunong mag-wait. Marami akong mga realization sa buhay as I grow up. Dapat hindi ako nagdesisyon ng ganito. Dapat hindi ko minadali. So, dapat mag-display ho tayo ng patience. In every aspect of our life, si Jesus ang ating dakilang pastol. Tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Amen? So, display patience. Saan man tayo dali ng Panginoon, siya pa rin ang shepherd natin. Nung nasa PCHR ho tayo, ang facility natin, sino ang pastol nyo? Si Jesus, di ba? Sisimula pa lang tayo sa vision. Napunta ho tayo sa Miranda. Sino ang pastol nyo? Si Jesus. Napunta tayo sa Rotary. Sino ang pastol? Si Jesus. Napunta ho tayo dito sa Katmon. Uli. Hanggang sa Easy Day. Hanggang dito po. Sino ang pastol natin? Si Jesus. Kung saan man tayo dalhin ng ating pastol, siya pa rin ang ating pastol. Tayo pong lahat ay tumayo. Dapat matibay ho tayo sa paggawa, matatag sa pagsamba. Amen? Ulitin ko ha. Matibay sa paggawa, solid as a rock in our work. Matatag sa pagsamba. Worship is a lifestyle. Dapat matatag po tayo. Amen? Kaya nga hamon ko sa mga praise and worship leader. Dapat flexible kayo, mga praise and worship leaders. Kasi ang worship, lifestyle, hindi lang pagkanta, hindi lang programa. Amen? Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Gawin mo kaming solido sa paggawa, solido sa pagsamba, Panginoon. Matibay sa paggawa, matatag sa aming pagsamba. Lord, marami ang mga challenges in our personal life. Gawin mong ang aming mga testimony, Panginoon. Kahit yung aming workplace, hindi maganda, hindi kaaya-aya, magpe-perform kami. Magiging mahusay kami mga employee, laborer. Magiging matyaga ho kami, mag-i-endure ho kami, magtitiis ho kami, Panginoon. We will forge vengeance. We will rest in confidence. Love with extravagance, Panginoon. Ano man ho yung mga hamon, Panginoon, na ibato sa amin. As we worship you in our lifestyle, inside the church, inside our workplace, inside our homes, Panginoon. Patuloy ho kaming magiging solido, Panginoon. And Lord, gawin mong matatag kami, Panginoon, kahit anong mga hamon, kami ay sasamba sa iyo, Panginoon. Kami ay magtatrabaho, Panginoon. At pagpuputihin ho namin upang itaguyod yung adhikain mo, yung purpose mo, yung vision mo, Panginoon. We will
will not stop. We continue to be patient and be endured in every aspect of our life, Panginoon. Sasambahin ka namin. Magpapasalamat ho kami, Panginoon. Salamat sa mga disciples na narito, Panginoon, that sa tinagal-tagal ng community of praise, Lord, patuloy ho namin tinataguyod ang gawain na ito. Gawin mo kaming matibay sa aming mga paggawa, the works of our hands, so that we could diligently provide for this vision. Ganon rin sa aming pagsamba, maging matatag kami. Marami na ho kaming lugar na napupuntahan, subalit nananatili kang aming pastol, Panginoon. Saan mo man kami i-lead, we will continue to worship you. Magiging matatag ho kami. At kasama ng mga leadership na narito, gagawin mo kaming solido, Panginoong, just like your disciple Peter, the rock. Lord, we thank you. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yun, so we remain stand, no? And sa word nga ni Dad, no, sabi, matibay sa paggawa, matatag sa pagsamba. And ngayon, gusto ko ma-realize natin na we're here sa place na ligtas yung pananampalataya natin. And gusto ko lang na ma-realize natin na ayun nga, katulad ko din sabi kanina, no, na gawin natin sandigan yung Lord, no, sa faith natin, na dahil alam niyo yun, siya lang din talaga yung paghugutan natin ng lakas para magawa yung work natin as a disciple. And today, no, tapikin natin yung sarili natin, no, na self, no, maging mas matibay ka, no, sa paggawa ng will ng Lord, no. Sabi nga din ni Dad, makikita natin lahat ng challenges, ng struggles, no, but you are here, safe ka dito, no. And now we will worship Him. Kantahin natin to ulit ng buong puso, no. So come on. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palagi
sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Ating palakpakan ng Panginoon. Okay, so makaupo na po tayo, no? Let's open our Bible sa Genesis chapter 28. No, magde-devotion po tayo ngayon. Biro lang po. Genesis chapter 28 verse 13, starting on 13, no, until sa last chapter, no. So, this is the story of Jacob, no? Kung saan po ay umalis si Jacob sa kanilang bahay, and then inutusan siya ng nanay niya pumunta sa mga kamag-anakan niya, no, para tumakas dahil siya ay dahil nagbabalang ang kanyang kapatid na patayin siya, no? So along the way of his journey, napunta siya dito sa isang place na to at doon siya nagpahinga. Alright? So nagpahinga siya, natulog siya, naginip siya, no? And this is ito yung panaginip niya, no? Genesis chapter 28 verse 13. No? Sabi dito, ito yung panaginip niya, no? Verse 13. Chapter 28 verse 13. NLT version. NLT version. Okay, so, sige po. Importante po kasi mabasa po natin muna yung scripture para po mas maintindihan po natin ng maigi yung point. No? Sabi dito, as soon as Laban heard 28, and Dave, 28. Genesis chapter 28, verse 13. NLT. Okay, so, Genesis chapter 28, verse 13, sabi dito, at the top of the stairway stood the Lord and said, I am the Lord, the God of your grandfather, Abraham, and the God of your father, Isaac. The ground you are lying on belongs to you, and I am giving it to you and your descendants. Verse 14. No? So, Laban 28 verse 14. Okay, your descendants will be as numerous as the dust of the earth. They will spread out in all directions, to the west and to the east, the north and to the south, and all the families of the earth will be blessed through you and your descendants. In short, they will become a blessing to the nation and to everyone. The next, verse 14. What's more, I am with you, and I will protect you wherever you go. One day I will bring you back to this land. I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. No? So, ito yung pangako ng Lord kay Jacob. No? Kung saan, no, sabi sa kanya ng Panginoon, I will protect you, I will be with you kahit saan ka pumunta, no? And I will bless your generations and generations. You will become a blessing to others. And everything na mapalapit sa'yo, nakapaligid sa'yo, will be blessed because of you. Sino ang gusto ng pagpapala na ganon? No? Kapatid, sabi ko dito, nung pagkatapos kong devotion to, mga kapatid, sabi ko, pwede bang mangyari sa akin to? Sabi ko, ito bang scriptures na to, pwede bang mangyari literal sa akin to? Ito bang promise ng Lord, pwede bang mangyari sa akin to? No?
na i-bless ako ng Panginoon, that everything is around me will be blessed, and I will be protected, no? Kahit saan ako pumunta, pwede bang mangyari sa akin to? Is it possible na mangyari po ba sa atin yun? Di ba iniisip po ba natin na posible ba yun? Na yung blessing ng Lord kay Abraham mangyari sa buhay ko? Posible kaya yun? No? That's the question, no? Yun yung question ko, no? And alam niyo po, after that, no, nagising na si Jacob, and then he is being amazed. No? He is being amazed of that place, and amazed na amazed siya sa presensya ng Panginoon. And alam niyo po, this is the response of Jacob. Alam niyo po, mga kapatid, when the word, no, pagka tayo po, narinig po natin ang word, ang salita ng Diyos, dapat po, paniwalaan po natin, practice po natin. Amen? Sino po naniniwala that the word is the final authority of our lives, no? Alam niyo po, mga kapatid, pag ito po ay pinaniwalaan natin to, and we applied into our lives, mga kapatid, sunod-sunod po ang pagpapala po sa atin ng Panginoon. No? And alam niyo po, ano pong naging respond ni Jacob, no, doon sa verse, no? Ito yung respond ni Jacob. Let's open our Bible to Genesis chapter 28, verse 20. Verse 20. Ito yung respond niya. No? James. Hanggang ano yan? Hanggang 22. No? So, sabi dito, then Jacob made this vow. After niya po, no, narinig niya yung blessing, no, after po niyang binless ng Panginoon, sinabi yung mga pagpapala na sinabi ng Diyos sa kanya yun, no? Ito yung respond po ni Jacob doon sa sinabi ng Panginoon. Then Jacob made this vow. Alam niyo po, mga kapatid, ito yung pinaka-importanting ginawa ni Jacob. And that's the reason why the whole chapter of, sa mga susunod na passages, sa mga susunod na chapter, talagang binless talaga sila ng Lord ng binless. And alam niyo po, it's just the minimal action of ni Jacob, binibless talaga siya ng binibless ng Panginoon. Doon pa nga, meron pang isang point sa kanya, no, that he is isa siyang employee ni Laban, no, and then sabi niya, na-realize niya that hindi ako yayaman dito, ikaw lang ikaw lang yayaman dito, and I want to be blessed. Sabi ni Jacob, no? And then sabi naman ni Jacob, oo nga eh. Dahil nga sa iyo pinagpapala ako ng Panginoon. No? Dahil sa iyo, no, pinalaki niya yung negosyo ko, no? Yun ang sabi ni Laban kay Jacob, no? And that moment, no, si Jacob he started his own business, he started his own farm, and then nag-start na po siya, then the Lord bless him so much. No, talagang binless siya ni Lord, pati sa anak, binless siya ng Panginoon, pati sa kanyang mga resources, binless siya ng Panginoon. Sobra po talaga yung protection and provision ng Panginoon sa buhay ni Jacob. Why? Bakit po? Because of these practices. Ito po yung practice ni Jacob. Along the way, in everywhere, kahit saan siya pumunta, saan siya dalhin ng Panginoon, ito po ginagawa niya lagi. He is in a habit of doing this. Sabi niya, if God will indeed be with me and protect me on this journey, and if He will provide me the food and clothing, and if I return safely to my father's home, then the Lord will certainly be my God. And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God. And I will present to God a tenth of everything He gives me. No? So, mga kapatid, no, ito po, i-apply po natin sa buhay natin ito. This is the secret
for fruitfulness and to unlock God's provision and protection over our lives. No? When everywhere we go, kahit saan po tayo pumunta, sa marketplace, sa campus, sa bahay, dapat we build an altar for the Lord. Pangalawa, we give our 10% to the Lord religiously. Binibigay po talaga dapat natin yung 10% of everything that God has gave us. Honestly, binibigay po talaga dapat natin yan. Kasi, pag tayo po ay naging faithful dito, no? He will provide me with food and clothing and safely to my Father's home. And He will return me to my Father's home. Then the Lord will certainly be my God. Paano ba natin mapakita sa buhay natin that there is God in our lives? Paano po ba natin mapakita yun, mga kapatid? When we honor the Lord. Yun lang, mga kapatid. Paano mo makita may Diyos sa buhay mo? Honor the Lord. I-honor mo si Lord sa buhay mo. In terms of your finances, in terms of your life, in terms of work, in every aspect of your life, honor the Lord. Ganon po mamuhay ang isang disciple ni Kristo. Amen? Kaya this time, we will honor the Lord. Tayo po tayo, mga kapatid, no? As an honor and respect, no, sa ating Diyos, mga kapatid. Let's honor the Lord this time throughout our finances. The Lord bless you for the whole week. Bless tayo ng Panginoon. Pero protektahan niya yung pamilya mo, no? And this time, this is the moment that we will bless and that we will honor the Lord sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Amen? Hawakan po natin yung ating tithes and offering. Let's give the best for the Lord. Father, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Ang tunay, Panginoon, na salita mo ay ang final authority of this land. Walang makakarebat, walang makaka-question pagdating sa salita mo, Panginoon. And this is the final authority over our lives. And ito yung dapat naming gawin bilang mga disipulo mo, Panginoon. We need to honor you in every aspect of our lives, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, for you sa salita mo sa Scripture, Panginoon, that enlighten us, Lord God, that give us right instructions, Lord God, para, Panginoon, makapamuhay kami according to your will, Panginoon. And Lord, kung talagang i-bless mo kami, Panginoon, with protection and provision, Panginoon, sa lahat po ng magbibigay ngayon, at i-honor kanila, Panginoon, with their wealth. Lord, protect them, provide all their needs, Panginoon. Ibigay mo po lahat ng pangangailangan nila. Cover their families, Panginoon. Cover them by your blood, Panginoon. And Lord, we thank you for the vision that transform us, Panginoon. We thank you, Lord God, sa presensya mo, sa opportunity na ito, Panginoon, magsalita, Panginoon, sa harap na ito, Panginoon. And Lord, we bring you the honor and glory to you, Lord God. And we want to honor you in our lives, Panginoon. Lord, patuloy mong tuparin, Panginoon, ang mga desire ng aming mga puso, Panginoon. And somehow, you desire to give, no? Kung ikaw dinidesire mo, magbigay sa Panginoon, i-honor ang Panginoon sa buhay mo, pero wala kang maibigay. Alam mo, manalangin ka, kapatid, no? Na pagpalain ka ng Panginoon. And Lord, ito pong kapatid namin na ito, Panginoon, na gusto magbigay, pero Panginoon, walang mabigay, Panginoon. Gusto tumulong sa vision, pero wala pa sa kakayahan, Panginoon. Lord, I pray that pour out your blessing upon him. Pour out your protection upon him, Lord God. Give him the wisdom to create more wealth, Lord God, sa buhay niya, Panginoon. Kaya Lord, wala po mga disciples, Panginoon, na rito na pagpapalain mo, Panginoon. At course, Lord, lahat po kami dito, Panginoon, makaka-receive ng pagpapala mo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sige po, let's give.
No, habang po nga nagbibigay po tayo, pwede po tayong makaupo. No? Announcement lang po, no? Announcement lang po natin na sa July chapter sa July 25, just kidding aside. Okay. July 25, kaka-devotion mo yan. Then, July 25 to 26, no? July 25 to 26, no? Gaganapin po ang ating Campus Revolution, no? So, we're having a Campus Rev, no? And, magkano? Ito po yung registration fee natin. Okay, sa early bird po, until June 18 po, no? Sa mga hindi pa po nakaka-register, alam ko po ay 100% po tayo ay hindi pa registered. Amen. No, 100% ang COP hindi pa registered. No? So, mahaba pa po, June 18. Sa June 18 po, no, ang matatapos po yung ating discount rate, early bird. So, it's only 500 pesos. Meron pong ibang mga ibang leaders na po rito na nag-iipon na, no? And so ano po tayo, mag-register na po tayo, no? I think next week po, meron ng mga mag-register sa team po namin, no? Sa Campus Revolution. So sa iba pong mga network leader, no, we encourage you na mag-register na po tayo o collect nyo na po yung mga yung ipon ng mga ng mga laga ninyo, mag-ipon na sila para makapag-register, hindi sila mabigatan. June 18 pa naman po yan, no? Pero pag lagpas po ng June 18, dating po ng July 19, kay July 19 po onwards, 900 pesos na po yan. 700 pesos, sorry. 700 pesos na po. No? So hindi po kayo nakatipid, no? So pero kung before June 18, magbabayad na po kayo, no? Makakatipid po kayo ng 200 pesos. So agahan po natin. So mag-ipon na po kayo para makapunta po tayo ng Campus Revolution. Amen? So I hope, alam ko sana sa mga ibang network leaders katulad sa Team Victorious, sa Team nila Jana, no? Team nila Marvin. Bro, mag-collect na kayo ng unti-unti para hindi ganun kabigat at makapag-register na tayo before June 18. No? So yun lang po mga kapatid. See you on sa ating Campus Revolution. Ayan, so come on, church, we will stand and ngayon, no, this is the last, hindi naman last. this is the last for today, no? So come on, let's put our phones down and gusto ko ngayon, enjoy natin yung moment, no, na kasama natin ng Lord. So come on, church. Oh, may nakikita pa akong hindi nakatayo. Busy sa phone, no? So come on. Come on. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y
isang